Hindi kita maalala sa lahat, sa'yo lang ako walang maalala, kaya sigurado ako na lahat ng pinagsasabi mo tungkol sa ating dalawa ay gawa-gawa mo lang. Tigilan mo na kaming dalawa ni Harvey at hindi ka dapat makipagkompetensya sa kanya. Dahil siya ang boyfriend ko, siya ang mahal ko, ikaw, sino ka ba? I don't even have any memories of you. Hindi makatulog si Gray, parang sirang plaka na pabalik-balik sa isip niya ang mga salitang nanulash sa labi ni Christelle. It felt as if a sharp knife was relentlessly stabbing his heart over and over again. His chest grew heavier with each passing moment, as if an enormous weight had been placed upon it. Why couldn't Christelle remember him? Why was he the only one she had forgotten? Was the pain he had inflicted on her life so profound that her mind had decided to erase any memory of him? The questions tormented him endlessly, making him wonder if the hurt he caused was so unbearable that it forced her to erase him from her memory completely. He was frustrated of this thought. Pakiramdam niya bigong-bigo siya, ginawa naman niya ang hiniling nito. Ayaw na nito na makita siya. The guilt he felt made him letting go of her completely, just like what she wished. The decision also pains him. Sa loob ng 5 taon, he keeps asking himself, tuluyan na ba talaga siyang kinalimutan ni Christelle at hindi man lamang ito nagparamdam sa kanya? Somehow, umaasa siya na magpaparamdam ito sa kanya. Dahil kung ginawa lang nito yun, susundan niya ito sa UK at handa siya kahit lumuhad sa harapan nito, mapatawad lang siya nito. Pero hindi nangyari dahil talagang literal siyang nakalimutan nito. At baka pati puso nito ay kinalimutan na rin siya. He let her go before pero bumalik ito. Ipinangako niya noon na pagbabalik si Christelle dito sa Pilipinas, gagawin niya ang lahat para bumalik lang ito sa piling niya. Ito ang sinabi niya noon. At dahil hindi siya makatulog kaya napagpasyahan niya ang bumangon. Hindi pwede ito. He needs an alcohol, yung malakas ang tama sa kanya. Ito ang tanging paraan niya para makatulog siya, sa isang condo unit na siya nakatira at hindi malaki ang lugar na ito. Gusto niya ang hindi malawak na lugar para hindi niya masyadong maramdaman ang malaking kulang sa buhay niya. Paminsan-minsan na lang siya pumupunta sa penthouse niya dahil nalulungkot siya doon. Every corner of that place reminds him of Christelle. Noong mga unang buwan, lagi siyang binangungot ng mga alaala ni Christelle kaya napagpasyahan niyang lumipat ng ibang lugar at gusto niyang maliit lang ng lugar. At napili nga niya ang condo unit na ito. Lumabas siya mula sa condo unit niya. Plano niyang pumunta sa Innocent Bar, malapit lang naman ito. Sinadya talaga niyang kumuha ng condo unit sa lugar na malapit sa Innocent Bar dahil madalas siyang pumupunta doon. Ang Tito Sancho, Savino at Santinir ang nagtayo ng bar. Sa ngayon, ang mga pinsan na sina Johan, Christoph at Savi na ang nagmanage dito. Pagkalipas lamang ng halos 30 minutes ay nasa loob na siya. Diretso siya sa counter table at nag-order agad siyang ng alak sa bartender. Agad naman ginawa nito ang in-order niya at nang inilapag nito ang baso, kinuha niya ito at diretso niyang nilagok ang alak. Umorder siya muli, sunod-sunod. Agad sa medyo nalasing na siya. Naglalasing ka na naman muli. Pinapayaman mo talaga kaming tatlo, Gray. Napatingin siya sa nagsasalita at ang pinsan niyang si Johan ang sumalubong sa paningin niya. 1 taon din na wala ang pinsan niyang ito. Pagkatapos kasing ikinasal nito, mga 1 taon na mahigit ang nakakalipas, 1 taon din nag-travel ito kasama ang asawa nito at ang anak nito. Regalo ng Tito Savino at Tita Saskia sa mag-asawa ang travel ng mga ito. Pareho kasing mahalaga sa mga ito ang mag-asawa. Lumaki bilang magkapatid sina Johan at ang asawa nito, katulad lang din sa Kuya King at Ate Hanela niya. Pero at least, dito kay Johan, alam nila na adopted lang si Brielle kaya hindi sila masyadong nabigla na nagkamabutihan pala ang dalawa. Pero ang Kuya King at Ate Hanela niya, aking magkakambal. Buong akala talaga niya, triplets ang mga nakakatandang kapatid niya, anak lang pala ang Ate Hanela niya sa ex-girlfriend ng ama niya na best friend ng mommy niya. Inampun lang ng mga ito ang Ate Hanela niya. Bumalik ka na pala, bro. Kumusta ang 1 taon na hindi ka na malaya? Masaya. I guess. Nagningning ang mga nito, halatang masaya. Believe me, bro, masaya ang magpatali sa babaeng mahal na mahal mo. I hope someday you will realize that life is happier when you have a wife and a child. Kasi iba talaga ang hatid nila sa buhay natin.
You have someone to love you unconditionally. Umorder din ito ng alak pero yung mild lang. Napangisi siya sa inorder nito samantalang ang lakas din nitong uminom noon. I have to take care of myself for my wife and daughter, ininom nito ang alak. Anyway, kumusta ang buhay malaya? Boring, ang lumabas sa labi niya. Napatawa naman ito sa sagot niya. Boring. At kailan pa naging boring para sayo? Mula nung bumalik ang dati kong asawa. Really, Christelle is back. So, what now? You two are. Soon. But first, she needs to remember me. I need to find a way for her to remember me. Uminom siya muli ng alak. Napakunot noon naman ito sa sinabi niya. Kaya nasabi niya dito ang pinuproblema niya tungkol kay Christelle. Pero hindi niya sinabi dito ang tungkol kay Harvey. Baka matulad lang din ito sa iba na sasabihin nito sa kanya na layuan niya si Christelle dahil malapit na itong ikasal sa iba. So, you mean to say that she has a selective amnesia at ikaw lang ang hindi niya naalala? Everything about you. Tumango siya. I wonder kung naalala niya ako. Maniwala ka sa akin, naalala ka niya. Naalala niya lahat ng Montreal, ako lang ang hindi. Na para bang, hindi ako nag-exist sa mundo. Nakakabones. You mean to say, hindi ka nag-exist sa mundo niya. Masakit pero napatango na siya. Hindi na siya nagsasalita at uminom siya muli ng alak. You know what, may kakilala ako na isang neuropsychologist. Anito, napakunot noo siya. I will just send to you the details. Just try to talk to her, baka makatulong siya sa problema mo with Christelle. Kasi sa tingin ko, walang amnesia si Christelle, baka meron siyang case na tinatawag na psychological defense mechanisms. Anyway, I can't elaborate further, just try to talk to this doctor. Naging interesado siya sa sinabi ng pinsan kaya sumang-ayon siya dito. Nag-usap pa sila sandali bago ito nagpaalam sa kanya dahil may trabaho pa itong kailangang tapusin. Umorder siya muli ng alak at iinuman na sana niya ito nang may nakita siya dahilan para mapatigil siya. Hindi sinasadyang napatingin ang mga mata niya sa entrance ng club at ganun na lang ang pagkabuhay ng galit niya nang nakita si Harvey at kasama pa nito si Christelle. Hawak kamay ang dalawa at may tamis ng ngiti pareho sa labi habang nagkatinginan ang mga ito sa isa't isa. Humigpit ang pagkakahawak niya sa baso na may laman alak. Na para bang babasagin na niya ito. Selos na selos siya at gusto niyang magwala sa matinding selos na naramdaman. Boss, anong nangyari sa inyo? Babasagin mo ba yung baso? Tanong sa kanya ng bartender. Saka pala niya naalala ang hawak. Ipaghanda mo ako ng maraming alak, yung malakas ang tama. Sa sobrang lakas, yung magmanhid pati ang puso ko. Pero boss, do it now. Walang nagawa ang bartender kundi ang gawin ang inutos niya dito. Habang sunod-sunod ang inom niya sa alak, hindi naman niya inalis ang mga mata kina Christelle at Harvey na magkatabi nakaupo. Hindi pa rin binitawan ni Harvey ang kamay ni Christelle na nakapatong naman sa kondongan nito, may mga kausap ang mga ito. Alam niyang membro ng organisasyon ng mga Saavedra ang kaharap ngayon ni na Christelle at Harvey. Naiinis siya sa isipin na baka ipinakilala na ni Harvey si Christelle bilang fiancé sa mga ito. Nanlilisik ang mga mata niya habang nakatingin sa mga ito. Gusto niyang lapitan sina Harvey at Christelle, gusto niyang suntukin ang taksil na kaibigan, at hilahin si Christelle mula dito. Pero pinipigilan lang niya ang sarili kahit pa nagpupuyos siya sa matinding galit. Pagkatapos mag-retouch ng kunti ni Christelle, napagpasyahan na niyang lumabas sa restroom at bumalik na kay Harvey. Nagpaalam lang siya sandali sa nobyo dahil kailangan niyang mag-restroom. This is the first time na magkasama silang pumunta ni Harvey sa mga lugar na ganito at nag-enjoy naman siya. Mga mababait at masarap kasama ang mga kaibigan ni Harvey. Napatigil siya sa paghakbang nang nakita ang lalaking madadaanan niya. Nakasandal ito sa dingding na para bang may hinihintay ito. Lumanghap siya ng hangin para kalmihin ang sarili bago siya nagpatuloy sa paghakbang. Nagkunwari siya na hindi ito nakita. Pero sobrang nanlaki ang mga mata niya nang bigla itong hamarang sa kanya. Gray, padaanin mo ako. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Pero imbes na gawin nito ang sinabi niya, he traps her. He pinned her on the wall. Nakaharang sa magkabilang gilid niya ang kamay nito. Ano ba Gray? Hindi mo ba talaga ako titigi? Napatigil siya sa pagsasalita nang napatingin ito sa mukha niya. Namumula ang napakalungkot na mga mata nito.
Amoy na amoy niya ang alak sa hininga nito kaya hindi niya masasabi kung umiiyak ba ito o alak ang dahilan kaya namumula ang mga mata nito. Hindi niya maintindihan, parang may kumurot sa puso niya nang nakita ang napakalungkot na ningning ng mga mata nito. A part of her wants to touch his handsome face and know. Ano ba itong nangyayari sa kanya? Gray, padaanin mo ako. B bakit? B bakit Christel? Bakit nagawa mo akong kalimutan? B bakit sa lahat, ako lang ang N nakalimutan mo? G ganun bakat hindi ang pagkaayaw mo na sa akin kaya kinalimutan mo na lang ako? Tila naghihinagpis na sambit nito. Ramdam na ramdam niya ang sakit sa tinig nito na parang patalim na itinusok sa puso niya. Napaawang ang labi niya at hindi niya magawang magsalita. Pero maya-maya lang Gray, tanging nasambit niya nang bigla na lang itong napayakap sa kanya kaya mas lalo siyang napasandal sa dingding dahil sa bigat nito. Hindi na ito gumagalaw. Anong nangyari dito? Nakatulog ba ito? Nagising si Gray sa isang hindi pamilyar na kwarto. Bumangon siya ang pinalingga niya ang mga mata sa buong paligid. Pamilyar sa kanya ang kwartong namulatan pero hindi lang niya maalala kung anong kwarto ito. Naipikit niya ang mga mata at inalala niya ang nangyari. Si Christel ang huling naalala niya. Naghihintay siya nito sa pasilyo na papunta sa restroom. Hinaranggan niya nito at hindi na niya napigilan ang sarili, tuluyan niyang nailabas ang sama ng loob niya. Masama talaga ang loob niya sa katotohanan na kinalimutan siya nito. Leon ang huli niyang naalala. Umalis siya mula sa kama at hinahanap niya si Christel. Christel, baby, Christel. Binuksan niya ang pinto ng banyo pero hindi niya ito nakita. Humakbang siya palapit sa pinto at binuksan niya ito. At ganun na lang ang pagkakunot ng noo niya nang napagtanto na nasa bar pa pala siya at natutulog lang siya sa isa sa mga VIP room dito. Gray, mabuti naman at nagising ka na, napatingin siya sa nagsasalita. Ang pinsan niyang si Christoph ang nakita niya. Nasaan si Christel? Ito agad ang naisipan niyang itanong dito. Christel. Kunot noo ito. Ewan ko. Si Harvey naman ang nagdala sa'yo sa lugar na ito. Harvey. Agad uminit ang ulo niya nang narinig ang pangalan ng taksil na kaibigan. Kuyom ang kamao niya nang humakbang siya para umalis na. Hey, bro, saan ka pupunta? Tanong ni Christoph kaya napalingon siya dito. Aalis na ako. Bayaran mo muna ang kwarto singilin mo ang hudas na Harvey na yun, at tuluyan siyang humakbang para makaalis na. Gago, mababankrupt pa yata itong bar namin dahil sa'yo, narinig pa niya ang boses ni Christoph. Sabi ni Johan, yumayaman kayo dahil sa akin, bro, huling sinabi niya dito. Nagmamadali siyang umalis sa lugar. Kuyom na kuyom ang karnaw niya. Galit na galit siya sa isipin na si Christel ang huling naalala niya pero si Harvey ang naghatid sa kanya sa kwarto na yun. Agad niyang pinatakbo ang kotse niya at parang eroplano na pinapalipad niya ang pagpapatakbo nito kaya 10 minuto lang ay nakarating na siya sa kondo niya. Galit na galit pa rin siya, parang gusto niyang sumabog sa sobrang galit. Maya-maya lang, hindi na niya napigilan ang sarili at kinuha niya ang isang baso na nasa ibabaw ng center table at binato niya ito sa glass window. Malakas niyang itong ibinato kaya malakas din ang impact. Basag ang baso, pati na ang bintana. Halos nanlilisik ang mga mata niya habang nakatingin sa basag na piraso ng baso na nasa sahig at sa bintana. Sunod-sunod siyang napalanghap ng hangin para kalmayan ang sarili niya. He had to calm himself down. He needed to think of a way to get back of Harvey. Somehow, he had to figure out how to keep Harvey away from Christel. There was no way he would let Christel end up with another man. Over his dead gorgeous body. No, even in death, Christel would belong to him and him alone. He couldn't bear the thought of losing her to someone else. This was a battle he was determined to win, no matter what it took. He needs to calm down, para makapag-isip siya ng maayos kung paano mabawi si Christel. I want to speak directly with the patient to determine if she truly has amnesia or if she has a case called psychological defense mechanisms. There will also be some tests conducted on her, ani ni Dr. Laurel. Ito ang doktor na sinabi sa kanya ni Johan. Agad niya itong pinuntahan, nasabi na niya dito ang case ni Christel. Pero ano ba yung psychological defense mechanism Dr. Laurel?
Psychological defense mechanisms are unconscious strategies that individuals employ to shield themselves from anxiety, stress, and uncomfortable emotions. These mechanisms serve as a protective barrier, helping to minimize or alleviate feelings of guilt, shame, or internal conflict. By distorting or redirecting reality, these tactics allow individuals to cope with difficult situations and maintain emotional stability. These defense mechanisms can manifest in various forms, such as denial, repression, or projection, and while they can provide temporary relief, they may also prevent individuals from confronting and resolving the underlying issues that cause their distress. Mahabang paliwanag nito. Thus the person who has this aware that they have these. Bilang pinsan mo, nakikiyo, nabuntis ko ba si Cristel noon? Sandali itong napanganga. Nabigla ito sa tanong niya. Anong tanong mo sa akin? Buntis ba si Cristel nung nadisgrasya siya? Please Summer, sabihin mo naman sa akin ang totoo. Tumitig ito sandali sa kanya saka ito napabuntong hininga. Hindi siya buntis Gray, sagot nito na sa mga mata niya nakatingin. Saan mo ba nakuha ang ideya na baka buntis siya? Hindi siya nakapagsalita. Tila naumid ang dila niya. Impossible nga naman na mabuntis si Cristel kasi sa pagkakaalam niya umiinom ito ng contraceptive pills. Aminado siya na wala sa isip niya ang buntisin ito. Ayaw niyang magkaanak. Masyadong magulo ang isip niya ng mga panahon na yun at hindi talaga sumagi sa isip niya ang magkaroon ng anak. Pero may sinabi si Shachar sa kanya na parang sinasabi nito na buntis si Cristel, pero ang sabi naman ng mommy ni Cristel ay hindi buntis ang anak nito. Masyado lang siyang paranoid. Napa-paranoid na siya. Nakakabaliw pala ang ganito. Yung may gusto kang mapasayo muli pero hindi naman ganon kadali ang mapasayo muli. Ngayon niya lang naintindihan ang hirap na pinagdaanan ng mga kapatid at pinsan niya. Pinagtatawanan pa niya ang mga ito, hindi naman niya lubos akalain na nangyayari din pala ito sa kanya. It happening to him. He just couldn't stop himself from doing even the craziest things to win Cristel back. He just can't give up on her. He couldn't bear to let her go to someone else. Kung kayang gawin ni Savvy kay Angela ang gusto nitong gawin niya kay Cristel, pues hindi siya. Hindi niya kaya. So, he would chase after Cristel even if their hair turned gray. Never mind I just sorry sa disturbo, Summer, aniya bago tuluyang nagpaalam sa pinsan. Umaasa ako na gagawin mo ang pinakiusap ko sa iyo, Gray, pahabol ni Summer sa kanya. Kaya bago pa siya nakalabas sa pinto, napalingon siya dito. I'm sorry Summer, I can't do what you wanted me to do. Bakit mo ba ito ginagawa, Gray? Mahal mo ba si Cristel? O hindi mo lang matanggap na may iba na siya at naapakan ang ego mo? Please, if this is all about pride, Gray, ibaba mo naman yan. Sisirain mo lang muli ang buhay ni Cristel kung hindi mo ibaba ang pride mo, Gray. Kung sasabihin ko bang mahal ko si Cristel, maniniwala ka ba Summer? Maniniwala ba kayong lahat? Hindi naman, di ba? So, why should I explain myself to anyone who won't believe me? Isa lang naman ang gusto ko. I will reclaim her. She's mine to keep forever. Napaawang ang labi ni Summer. Tuluyan na rin siyang umalis. He needs to think something para mailayo si Cristel mula kay Harvey, even the craziest of all. What are you doing here asshole at ako pa talaga ang pinatawag mo na agent? Tanong sa kanya ni Harvey. Pumunta siya sa Saavedra Empire hideout. Harvey's brother Jared was the new boss of Saavedra Empire, isa itong mafia secret agent organization. Asawa din ng pinsan niyang si Princess si Jared, at kakasal lang ng dalawa this year. Ngumisi siya sa taksil na kaibigan. I have a mission to you. Mission. May nakaaway ka ba at gusto mo itong ipapatay? Ikaw lang naman ang kaaway ko. Nagkasukatan ang titig nilang dalawa. Alam mo ba itong pinasok mo bro? Walang lugar ang Saavedra Empire sa mga kalokohan mo. Hindi mo alam kung ano ang ginagawa namin dito. Relax, asshole. I won't ask you to kill yourself. So, tell me what you want. Halata ang iritasyon nito. Alam naman niya na ibang Harvey ang makakaharap niya dito sa loob. My mission to you is you have to stay away from Cristel, forever.
Layan ang misyon ko sa'yo, walang pang-alinlangan, sabi niya dito. What? Are you insane? Hindi pa, pero malapit na bro. Come on, name your price, handa akong magbayad kahit magkano para sa misyon na ito. Gusto mong mapadamihan tayo ng pera. Pareho silang galit sa isa't isa. Name your price too, layuan mo lang si Christel. Come on, I am not the secret agent, here you are. I don't have time for your stupidity, asshole. Stay from her or else. Tumayo ito saka itinutok nito sa kanya ang baril nito. Hindi na siya nabigla, iba si Harvey pag nasa loob ng Saavedra hideout. Tumayo din siya, at ginawa din niya ang ginawa nito. Itinutok din niya ang baril na dala niya. Parehong matalim ang titig nila sa isa't isa na para bang kaya talaga nilang patayin ang isa't isa. I don't have time for your stupidity, asshole. Stay from her or else. Tumayo ito saka itinutok nito sa kanya ang baril nito. Hindi na siya nabigla, iba si Harvey pag nasa loob ng Saavedra hideout. Tumayo din siya, at ginawa din niya ang ginawa nito. Itinutok din niya ang baril na dala niya. Parehong matalim ang titig nila sa isa't isa na para bang kaya talaga nilang patayin ang isa't isa. Nagkasukatan sila ng titig, hanggang sa sabay nilang pinaputok ang baril na hawak nila at nataman siya, habang nakaiwas naman ito. Sanay itong umiwas sa bala kaya hindi na nakapagtataka na nakaiwas ito. Sa puso siya tinamaan. Sobrang tindi ng tama niya. Napakasakit at nagdurugo ang puso niya. Bago niya tuluyan isinara ang mga mata, ang magandang mukha ni Christel ang huli niyang nakikita at nakangiti ito sa kanya. Tuwang-tuwa ito dahil sa mamatay na siya. Wait. No. Napailing-iling siya. Ang pangit ng imahinasyon niya. Sa imahinasyon na nga lang niya mabaril ang taksil niyang kaibigan na si Harvey, siya pa ang namatay. Tandang padamdam. Okay, fine. He already accepts the fact na kung pagdating sa pakikipaglaban ay talagang mas magaling ito sa kanya, bata pa lang ito ay tinitrain na ito. Pero sigurado naman siya na mas gwapo siya dito. Sa aspeto na to siya nakakalamang kay Harvey. Nakanganga ito habang nakatingin sa kanya. Anong nangyari sa'yo, moron? Para kang baliw dyan, si Harvey at kunot-noo pa ito. Halata ang kalituhan sa mga mata nito. Nasabi ko na ang gusto kong sabihin, asshole. Take it or leave it. Aniya sa taksil. Itigil mo itong kalokohan mo, Gray. Kaibigan kita at ayaw kong isipin na nababaliw ka na. Ayaw ko din masira ang pagkakaibigan nating dalawa. Itigil mo na ito. Ako na ngayon ang mahal ni Christel at hindi na ikaw. Matuto kang tumanggap ng pagkatalo. Yung nangakaibigan mo ako. Pero anong ginawa mo? You lied. You betrayed our friendship. Akala ko ba may bro code tayo, never date your friend's ex. Sumabog ang matinding galit niya. Pinigilan niyang mabunat ang baril baka mangyari pa ang nangyari sa imahinasyon niya kanina. Fine. May mali na ako. Humihingi na ako ng pasensya. Pero akin naman dapat si Christel. Ikaw lang naman ang nang-agaw sa kanya mula sa akin dahil nagkataon lang na ikaw ang gusto niya. Nagkaroon ako ng pagkakataon na bawiin ang akin and I grab it. Hindi ako ang nagtaksil sa ating dalawa kundi ikaw, gago. Napaawang labi siya at kunot-noo. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Anong ibig mong sabihin? You know what I mean. Mas lalo siyang naguguluhan dito. Nagkasukatan na naman ang masamang titig nila sa isa't isa. Una siyang naging akin. She, mine, not yours, moron. Teka, ano bang ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan, gago. Alam natin pareho kung ano ang totoo, Gray. So, stop pretending that you don't know anything just to get Christel. I'm not stupid, I know the truth. Stay away from Christel. She's mine, and that's how it should be, madiin na sabi nito. Wala akong panahon sa mga kalokohan mo, liwan na kita dahil masyado mo nang sinayang ang oras ko. Ngumisi ito. Back off. Move on, bro. That's the only advice I can give to you. Hindi siya agad nakahuma kaya hindi niya napigilan ang pag-alis ng taksil niyang kaibigan. Litong-lito siya sa mga pinagsasabi ni Harvey. Nagkakilala ba sina Harvey at Christel noong mga panahon na pabalik-balik siya sa Paris dahil sa pag-aaral niya? Pero sa pagkakaalam niya, nagkakilala lang sina Harvey at Christel nung sinundan siya ni Christel sa beach resort noong isinama ito ni Char.
Habang nagmamaneho siya, hinding-hindi mawawala sa isip niya ang sinabi ni Harvey. Hindi talaga niya ito maintindihan. At kahit ano pa ang sasabihin nito, naniniwala siya na sa kanya si Christelle. Sa kanya ito noon, sa kanya ito habang buhay. Si Harvey ang nababaliw at hindi siya. Inihinto niya ang kotse dahil sa traffic, sakto naman, dahil tumunog ang cellphone niya. Sinagot niya ito agad nang nabasa niya ang pangalan ng isang private investigator na kinuha niya. Nag-hired siya ng isang place para alamin kung ano ang ginagawa ni Christelle sa UK, kung ano ang trabaho nito. Plano niyang gamitin ang trabaho nito para mapalapit ito sa kanya. Napangiti siya. Tuwang-tuwa nang narinig niya kung saan nagtatrabaho si Christelle. Hindi na siya kailangang gumawa pa ng paraan. Ang gagawin na lang niya ay kausapin ang boss ni Christelle na nagkataon na kakilala niya. Ang lapad ng ngiti niya. Sinong hindi mapapangiti ng ganito kung pabor nga naman sa kanya ang tadhana? Christelle, I'm entrusting this important project to you. It's a significant responsibility, and we need to ensure its security and success. Your attention and dedication are crucial to achieving our goals. Ani sa kanya ng boss niya. Nag-usap sila nito sa isang video chat. Nang nalaman nito na nasa Pilipinas siya, ibinigay nito sa kanya ang isang malaking project nila. She is working in a big furniture company sa UK. Kumuha din siya ng unit sa furniture designing at plano niyang i-pursue ito later. She works in the marketing department and typically doesn't manage projects or engage in client negotiations, so it's quite surprising that she's been entrusted with such a significant project. A new resort in the Philippines has selected their company to supply furniture for all of its facilities, and this beach resort is reportedly very large and luxurious. Securing this contract is crucial, and the company is placing a lot of reliance on her to ensure its success. The magnitude of the project and the trust being placed in her underscore the importance of her role in making this happen. I apologize for assigning you work while you're on vacation leave, but this matter is of utmost importance. We truly need you to communicate with the client for this task. Your involvement is crucial, and there's a substantial bonus awaiting you upon successful completion of this project, ani ng boss niya. Thank you for considering me for this important task, even during my vacation. I understand the significance of this project and will make sure to handle it promptly. I appreciate the opportunity and look forward to contributing to its success. Thank you, Ms. Smith. I trust you. I will just send to you the details and the contract. Hindi din nagtagal ang usapan nila ng boss niya. Maya-maya lang, may pinadala ang boss niya through email. Christelle finds herself unexpectedly in a private dining room at a prestigious restaurant. Little did she anticipate that she would need to meet their client right away. As per the client's request, they will be having dinner here while engaging in business discussions. The setting provides an intimate and conducive environment for their negotiations. Halos 5 minutes na siyang naghihintay pero wala naman problema sa kanya. Isang businessman ang client nila at baka marami pa itong ginagawa. Maya-maya lang, agad siyang napatingin sa pinto nang bumukas ito. At ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang nakita kung sino ang taong pumasok. Isang lalaki na hindi niya inaasahan. Isang lalaki na ayaw na niyang makita. What are you doing here? Ang unang lumabas sa labi niya habang nakatingin kay Gray. Parang galing ito sa opisina sa hitsura nito. Is that how you treat your clients? He said with a smile. Kunot-noo siya. Client, God. Si Gray ba ang client nila? Ito agad ang naitanong niya sa sarili nang nag-sink in ang rason sa isip niya kung bakit nandito si Gray at naka-business attire ito. May dala pa itong attaché case. Irritation simmered beneath her surface, casting a shadow over what was supposed to be a pleasant evening. Her good mood was quickly ruined. She was clearly annoyed right away. Kaya hindi niya napigilan ang sarili, sumama ang tingin niya dito bigla. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Just a gentle reminder, Gray, our reason for meeting today is strictly business. I trust you don't have any ulterior motives, as has often been the case in our interactions.
I'm here because you are a client, seeking a productive partnership. However, it's equally important that you recognize and respect my role as your supplier in this arrangement. Napatawa ito sa sinabi niya. Don't worry baby, hindi ko hinahaluan ng monkey business ang isang business. Anito, pero hindi naman niya napigilan ang mapataas ng kilay. It seems like you're the one who's letting inappropriate things interfere with our business meeting today. Be good to me, baby, don't give me attitude and raise your eyebrows at me. Remember, I'm a client. You need me. You need me as much as I need you, baby. Kinalma niya ang sarili, nakakainis talaga ang hambog na lalaking ito. Pilyo pa itong nakangiti sa kanya. Ngiting tagumpay dahil nagawa siyang inisin nito. Buweset, kung hindi lang ito client, may araw din sa kanya ang gray na ito. Sumalubong agad ang malaming at preskong hangin paglabas namin ni Gray mula sa kotse niya. Pinuntahan namin ang soon-to-be open na beach resort niya. Kahit under construction pa ang ilang bahagi ng lugar pero alam halata na ang karangyan sa buong lugar. Sa katunayan nga, talagang namaga ako ng sobra sa malawak na receiving area kanina sa bungad ng resort. What can you say about the place, Christel? Nakangiting tanong ni Gray sa akin. It's not surprising that your resort is this luxurious, Mr. Montreal. Coming from a multi-billionaire lineage, even your surname smells of luxury. Ang nasabi ko, what I mean, do you like the place? Hindi mo kailangan itanong yan Mr. Montreal, lahat ng magpupunta dito ang magugustuhan ng lugar na ito. Glad to hear that Christel. Some of the facilities here are spa and wellness center, fine dining restaurants, an infinity pool, private beach access, a fitness center, water sports and activities, a kids club, conference and event facilities, concierge services, and luxury retail shops. What can you say? Kainis. Bakit ba kailangan pa niya akong tanungin ng kung ano't ano tungkol sa resort niya? Ang ipinunta ko lang naman dito ay ang makita ang buong lugar. Kailangan ko din makipag-coordinate sa designer niya para mapag-usapan namin ang mga furniture na nababagay sa bawat sulok ng resort. Niece, matipid kong sabi, wala akong naisip na pwedeng sabihin. Niece, yan lang ang sasabihin mo. Humakbang na kami papunta sa clubhouse. Ano ang gusto mong sasabihin ko Mr. Montreal? Pwede kang mag-suggest kung ano pa ang mga gusto mo. Magiging sayo din naman to. Napakalma na naman ako sa sarili bago ko hinarap ang letseng si Gray. Nagtitiis na nga ako na kasama siya, mas lalo pa niyang pinapahirap ang sitwasyon. Nilinggan ko siya, muntika na akong bumangga sa malapad na dibdib niya dahil sobrang lapit naman pala niya sa akin. Mabilis man niya akong nahawakan sa balikat para hindi ako matamba. Napaangat ako ng mukha sa kanya at agad na nagkatama ang paningin naming dalawa. Mabilis akong kumawala mula sa pagkakahawak niya at bahagya akong napalayo sa kanya. Hindi ko kasi maintindihan, parang may nabuhay na kuryente sa loob ng katawan ko dahil sa titig niya sa akin. Agad kong kinalma ang sarili ko. Mr. Montreal, hindi ito magiging akin. Wala akong pera para bilhin ang lugar na ito mula sayo. Hindi mo naman kailangan ng pera para mapasaiyo ito. You just have to sign our marriage certificate at magiging sayo ito agad-agad. Napakalma na naman ako sa sarili. Sabi ko na nga ba, hindi talaga magandang ideya ang pagsama ko dito dahil hindi siya mapagkakatiwalaan kahit pa nagkausap na kami na tungkol lang sa business ang pag-uusapan naming dalawa. Hindi pa kasi niya pinirmahan ang kontrata kaya kailangan ko siyang pakisamahan. Nagpapatawa ka naman yata, Mr. Montreal, tumawa pa ako pero hindi talaga ako natutuwa sa kanya. There's nothing funny about what I said, baby. I'm serious about it. I'll give you everything within my capability as a person. Just sign our marriage certificate. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at nanliit ang mga mata ko habang nakatingin sa kanya. Sa ika-pangatlo beses, kinalma ko na naman ang sarili ko. Napaka-countdown ako from 10 to 1 sa isip ko. Hindi ako magpapakasal sa taong hindi ko mahal, Mr. Montreal. At saka may boyfriend na ako na mahal ko. At mahal na mahal din ako. Kaming dalawa ang magpapakasal. Nabura ang ngiti niya sa labi dahil sa sinabi ko.
Pagkatapos ko itong sabihin, tinalikuran ko siya muli at ipinagpatuloy ko na ang paglalakad ko papunta sa clubhouse. Pagpasok ko sa may lobby, agad akong lumapit sa isang sofa, at umupo ako dito habang kinuha ko ang portfolio ng mga design na nasa loob ng bag ko. Tumabi siya sa akin. Mr. Montreal, to convince you in signing a contract with us let's do that later. Pupuntahan muna natin ang under construction na hotel para makita mo. Wala akong nagawa kundi ang sumama kay Gray. Kahit gustong gusto ko na siyang singleon pero pinipigilan ko lang ang sarili ko. Hindi ako dapat magpadala sa inis ko sa kanya. Sana matapos na ito para hindi ko na makita si Gray. Hindi ko pwedeng bitawan ang trabaho ito dahil nangako ako na makukuha ko ang kontrata na ito. Nakasakay kami ni Gray sa isang golf cart, siya ang nagmamaneho nito. Hindi ako nagsasalita, tahimik din naman siya. Malayang inilipad ng hangin ang mahaba kong buhok na nakatali sa likod. Masarap sa pakiramdam ang pagdampi ng hangin sa balat ko. Hindi ko maalis ang paningin sa napakalinaw na kulay asul na tubig dagat na parang may brilyante sa ilalim dahil sa kumikinang ito sa init ng panahon. Aminado ako na nakakagaan ng pakiramdam ang buong lugar kahit pa may hudas akong kasama. When is the wedding? Narinig kong tanong ni Gray kaya nabaling ang paningin ko sa kanya. This year, ang sagot ko kahit hindi naman ako sigurado. Harvey may be proposing to me but hindi pa talaga namin napag-uusapan kung kailan ang kasal naming dalawa. Ayaw ko naman tanungin si Harvey kasi nahihiya ako. Ayaw ko naman isipin niya na atat na akong makasal kaming dalawa, kahit pa gusto ko naman talaga na ikasal kami. This year, patanggo-tango pa siya. Alam mo bang naniniwala sa sukob ang mga Saavedra? His brother Jared married my cousin Princess just this year kaya impossible naman na ikakasal kayo this year. Sa tingin ko, nagsisinunggaling ka lang, aniya, pero napaisip din naman ako, baka ito ang rason kaya hindi muna binuksan ni Harvey ang topic sa pagpapakasal naming dalawa. Ano naman ngayon sayo? Kung hindi sa taong ito, first month next year. Hindi kayo ikakasal, aniya. Hindi ko nagugustuhan ang narinig ko sa kanya kaya agad uminit ang ulo ko sa kanya. What did you say? Sabi ko hindi kayo ikakasal ni Harvey. At sino ka para sabihin yan sa akin? Mahal namin ni Harvey ang isa't isa kaya magpapakasal kami. That's impossible Christel dahil nangako ka sa akin na ako lang ang mamahalin mo habang buhay. Gusto kong kalmayan ang sarili ko pero hindi ko na magawang kumalma. Hindi ko kayang tanggapin ang sinabi niya. Kailan ba talaga niya ako titigilan? Hindi nga ako naniniwala na may nakaraan kaming dalawa. At ayaw ko na rin alamin pa ang totoo. Masaya na ako ngayon. Sigurado akong mahal ko si Harvey. Stop this. Pag-alit kong sabi. Hindi ko na kaya ang sarili ko, kailangan kong makalayo sa kanya. Nahihirapan akong huminga dahil sa presensya niya. Naninikip ang dibdib ko sa kanya. Ano? Itigil mo itong golf cart, Gray. At bakit gusto mong ihinto ko ito Christel? Dahil buweset na ako sayo, Gray. Kanina ka pa, sabi mo na business lang ang dahilan kaya magkasama tayong dalawa ngayon, naniwala ako sayo. Nagtiwala, nakalimutan ko hindi ka nga pala mapagkakatiwalaan, nang gagalaiti kong sabi. Inihinto naman niya ang golf cart. Pagkatapos niya itong ihinto, agad naman akong bumaba mula dito. At nagmarcha ako pabalik sa daan na dinaanan namin. Napagpasyahan kong bumalik na lang sa clubhouse kahit pa medyo malayo na ang narating namin ni Gray at napakainit ng panahon. Wala akong pakialam kung tan na ang maputi kong balat pag makarating na ako sa clubhouse. Where are you going Christel? Si Gray na nakasunod sa akin. Nakasakay pa rin siya sa golf cart. Buweset, gusto ko na nga siyang layuan, sumunod naman siya sa akin. Babalik na ako sa clubhouse. Sumakay ka na, ibabalik kita doon. Malayo ang lalakarin mo Christel at napakainit ng panahon. Sunog ka ng araw pag makarating ka sa clubhouse. Come on, just get in. Pabayaan mo ako, Gray. Ayaw na kitang makasama. Ayaw na kitang makausap. Fine, just get in. Ihahatid lang kita. Napahinto ako sa paglalakad at napatingin ako kay Gray na nakasakay sa golf cart. Bumaba ka, ani ko sa kanya. Bakit? Gusto kong maranasan magmaneho ng golf cart kunot noo siya. O okay, awang labi siya na sinunod ang gusto ko.
Nang nakababa siya, mabilis akong umupo sa pwesto niya at kahit hindi pa siya nakasakay muli sa golf cart, pinatakbo ko na ito ng mabilis para hindi na niya ako mahabol. Bahala siya. Sigurado naman ako na makakabalik siya sa clubhouse na ligtas. Kasalanan din naman niya ito, pinakukulo niya ang dugo ko. Bonus na naman ako sa kanya. Kara-rating ko lang sa clubhouse nang umulan ng malakas. Bigla na lang umulan kahit napakainit naman ng panahon kanina. Maayos kong ipinarada ang golf cart at patakbo ako pumunta sa clubhouse. Mabuti na lang at hindi ako nabasa sa ulan. Kasalukuyan akong nagmamaneho sa kotse ni Gray habang nasa likuran bahagi naman siya, nakahiga dahil masama ang pakiramdam, nilanat bigla. Nakalimutan ko siyang balikan kanina ng umulan. Nawala talaga sa isip ko na iniwan ko pala siya. Nakarating siya sa clubhouse na basang-basa. Saka ko palang napagtanto ang ginawa ko sa kanya. Maayos naman ang pakiramdam niya kanina pagkatapos niyang mag-shower pero habang nasa biyahe na kami, saka naman siya nilalamig at mainit na mainit din siya. Sa tingin ko meron siya flu. Rinig na rinig ko nga ang madalas na pagbahing niya. Naawa naman ako sa kanya at na-guilty din. Pakiramdam ko kasalanan ko kung bakit siya nagkasakit. Ako kasi ang nang-iwan sa kanya kaya siya nagkasakit. Pwede ba Gray, wala akong panahon para sa mga, my password is your birthday. May isang damdamin na hindi ko maintindihan dahil sa sinabi niya pero mas pinili kong baliwalain ito. I don't want to entertain any feelings that involves in him. I type my birth date in the buttons. Bumukas nga ang pinto. Nakaalalay pa rin ako sa kanya nang pumasok kami sa loob. Hindi ganun kalaki ng unit niya pero maganda naman ito at halata pa rin bilyonaryo ang nagmamay-ari. Tinulungan ko pa siya na ipasok sa loob ng kwarto niya, nahihilo daw kasi siya at hindi niya kaya ang maglakad na walang aalalay sa kanya. Kaya wala akong nagawa kundi tulungan siya. Kasalanan ko naman kung bakit siya nagkasakit. Sa wakas, naihiga ko na rin siya sa kama niya. Aalis na sana ako ng, don't leave me, Christel. Anya, nahawakan niya ang kamay ko kaya napatingin ako muli sa kanya. Bitawan mo ako Gray, kailangan ko nang umalis. Kailangan ko nang umuwi. Please, don't leave me again, baby. I realized that my life was so lonely without you. Don't leave me again. Aniya sa nakikiusap na tinig, pati ang mga titig niya ay nakikiusap sa akin. Napalunok ako. Hindi ko maintindihan ang naramdaman ko. Naninikip ang dibdib ko na hindi ko alam kung bakit.